Welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay, and for today's vlog, I would like to share with you all the things that I've learned in January 2020. Most of the time, these videos will be about the coronavirus na alam niyo naman, as of the moment, talagang usong-uso siya and all. And yung mga bagay-bagay din na nangyari this January 2020, di ba na parang nakakatrauma na. January pa lang, sobrang dami nang nangyari and sobrang daming ganap na hindi mo matanggap sa buhay mo. Kung bakit ka ba January pa lang parang ang tragic ng mga pangyayari. So, hindi ko na isa-isahin yun kasi alam ko naman na we all know kung ano yun mga yun. And at the moment nga, ang nararanasan natin ngayon is the coronavirus na umabot pa hanggang February. I don't know what's with 2020 talaga. Pero, so I have here list. Nakalista talaga siya. So, yung una ko natutunan is you should always pray. Always pray about, diba, your family and yourself na sana maging safe ka palagi. And sana maging safe palagi yung family mo kasi hindi mo alam yung mangyayari sa paligid, diba? Sobrang bilis sa mga pangyayari na just in the blink of an eye, pwedeng mawala yung loved ones mo sa'yo. And then, pwede kang mag-regret na ang dami kasing nangyayari na magugulat ka na lang, biglang wala na sila or whatever. Dapat lagi lang din tayo mag-pray. Yun talaga yung pinakamagandang gawin natin kasi ang pag-pray is nakakatulong sa atin yan dahil sigad yung kinakausap natin. Pinag-pray natin yung parents natin, yung family natin, yung husband or wife natin, yung kids natin, and all. Kung nagpe-pray ka, medyo meron ka nung 100% confidence na walang mangyayaring masama sa pamilya mo and walang mangyayaring masama sa'yo. Kasi, humihingi ka ng tulong kay God, humihingi ka ng kay God. So, always pray. Number 2, be willing to help if you can. So, yun, hindi naman kasi lahat tayo mayaman, diba? Hindi naman lahat tayo may kakayanan ng tumulong and all. Pero, lahat tayo pwedeng makatulong sa maliliit na bagay. So, kung ikaw may kakayanan ka makatulong through malaking bagay, or kaya mong mag-donate talaga or dumayo talaga for a donation, then do it. Yung mga maliliit na bagay naman na kagaya ko, hindi naman ako ganito. Wala naman ako masyadong malaking pera, sakto lang din yung income and all. Siguro yung maliliit na bagay na lang na gestures na lang na kung mayroong nangangailangan ng tulong sa paligid mo, may namamalimos, may kailangan ng pagkain, or even yung mga dogs sa paligid mo, tulungan mo na lang. Yung mga ganun lang kaliliit na bagay, lagi kang maging open sa pagtulong. Kasi hindi mo alam na in the future, baka ikaw na yung nangangailangan ng tulong. So, ako naniniwala ako na kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun yung babalik sa'yo. And, hindi ko naman sinasabi na tumulong ka para tulungan ka rin in the future. Ang sinasabi ko lang is, be willing to help kasi hindi mo alam, baka in the future, ikaw na pala yung nangangailangan. Diba? So, ano mararamdaman mo? If ever na kailangan mo ng tulong and then hindi ka natulungan ng tao, kahit na alam mo, may kakayanan naman siyang tulungan ka. So, syempre, masasama din yung loob mo, diba? What I'm saying is, kung kaya mong tumulong ka. Number 3, stay clean and safe. Listen to everyone. So, hindi ko naman sinasabi na makinig ka sa fake news or whatever. Be aware din. Pero, kung sinabi na sa'yo na sa bahay ka lang or huwag ka masyadong gumala, huwag kang naghahawak ng kung ano-ano sa mall, yun, makinig ka. Kung sinabi sa'yo na mag-mask ka, makinig ka. Kasi para sa'yo rin yun. Para maging safe ka, para maging clean ka, para hindi ka magkasakit. So, huwag ka na yung payabang na, hindi ako tatablan yan, ganito, ganyan. Makinig ka sa mga tao sa paligid mo. Pag sinabihan ka ng mga magulang mo na mag-ingat ka, mag-ingat ka. Pag sinabihan ka ng mga magulang mo na mag-face mask ka, mag-face mask ka. Huwag kang pasaway. Makinig ka sa mga taong gusto na maging safe ka. Kung ayaw mo maging safe, pues, makinig ka doon sa mga taong na gustong maging safe ka. Yun. And, makinig ka sa mga sinasabi ng mga nasa paligid mo. Pag sinabi ng mga nasa paligid mo na delikado,
delikado talaga. Huwag kang lumabas. Huwag mong gagawin. Number 4, don't judge easily. Ito guys, magiging ano talaga to doon sa may coronavirus. Kasi, naawa pala ko sa mga Chinese. Knowing na tayong mga Pilipino is, hindi ko rin masasabing OA tayo, nag-iingat lang tayo. Pero please, huwag naman kayong ganun na tatabi lang sa inyo yung Chinese or umubo lang or sinipon matching lang yung Chinese is nag-OA na kayo. Huwag naman ganun. Please be aware din kung paano mo makukuha yung virus and kung paano may ipasa sa yung virus. And not because they are Chinese people, na kayo sa kanila. Yun. Kaya mas maganda rin na aware kayo. Hindi yung basta-basta lang kayo nag-judge sa mga nasa paligid nyo. Kasi anong mararamdaman nyo kung tayong mga Pilipino pala? Halimbawa lang, di ba? Yung kapwa Pilipino natin yung ganon. Anong mararamdaman nyo? Biro nyo, tatabi lang sa bus, tatayo na kayo. Kahit Chinese siya. Or may mga naririnig pa ako na parang sa CR, pinapauna yung mga Pinoy kasi nga ang sama ng tingin sa mga Chinese or dahil nga feeling nila mahawa. Alam niyo yun, please, huwag kayong mag-judge ng basta-basta. Kung wala namang sakit yung Chinese, huwag niyong layuan. Kasi kahit na hindi ako Chinese, parang ako yung nasasaktan sa mga ganun. Kasi dapat tayong mga Pilipino, tayo yung magtulungan. Tama kayo dun. Umiwas sa sakit, maging safe, ganito, ganyan. Pero, wag naman yung gagawa kayo ng ikakasakit ng ibang tao or ibang lahi. Diba? Please be aware lang na may feelings din sila, nasasaktan din sila. And hindi nila ginusto na sa bansa nila magsimula yung coronavirus. Yun. Number 5, news and avoid sharing fake news. So yun, alam naman natin na napakalaking tulong talaga ng mga balita. Diba? Ako ngayon talagang nakikichika na rin ako sa balita. Hindi ako mahilig manood ng balita. Pero dahil nga dito sa coronavirus or sa virus nga na kumakalat dito sa iba't ibang bansa is medyo nagiging ano din ako na makinig muna ng balita para maging aware ako. And yung awareness talaga is maganda siya. Kasi natututo ka, hindi ka basta-basta lang na ay, katabi ko yung Chinese, nahawa ko, hindi basta-basta ganun. Alam mo kung paano kanya mahawa or alam mo kung may virus siya talaga. Siguro naman kung may virus siya, tinetest na siya ngayon or whatever, wala siya sa labas, diba? And kung naka-face mask siya, ibig sabihin, nag-iigat din siya. And also, please, huwag kayo mag-share ng fake news. Lalo na dito sa lugar namin, nakakaloka. Meron may share na meron na daw nag-positive dito sa Bataan, sa hospital na daw, tinetest na daw, ganito, ganyan. Well, pag chinek po naman sa news, wala naman nagsasabi ng gano'n, di ba? So, ang fake news kasi guys is akala nyo lang walang epekto yan sa tao. Pero, ang laki ng epekto niyan. Kasi iniisip niya na, shit, meron na palang mga nagkalat na virus dito sa paligid ko, matatakot na yan. Yung mga parents sa mga bata, matatakot na yan, kakabahan na yan, mag-OA na yan, diba? Dahil lang sa fake news na share mo. So please, bago mo i-share yun, bago mo i-send yun sa kapwa mo, sa kaibigan mo, sa pamilya mo, please, alamin mo muna kung totoo ba talaga yun. Kasi, hindi mo alam kung anong pwedeng i-react ng mga taong nasa paligid mo na nakarinig ng fake news na yun. Okay, so yun lang guys, yung natutunan ko this January 2020. So, sana may natutunan din kayo. Sana natutunan nyo rin kung ano yung natutunan ko. And please, 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 guys, maging kalmado tayo. And makinig na lang tayo sa sinasabi news. Kasi mas alam nila yun. Doon kayo maniwala sa balita. Diba? Huwag kayo maniniwala sa nasa paligid nyo lang. And para lang din sa kaalaman ng lahat, okay, narinig ko sa balita, ang virus is mapapasa siya kapag bumahing siya sa harap mo. So, kung katabi ka niya, or kaharap ka niya, possible kang mahawa. Kung bumahing siya, or umubo siya, or whatever, nang kaharap ka niya. Pero kung makasalubong lang ninyo, or wala naman talagang naging in contact, hindi ka niya mahawa.
Kung nagkatabi kayo, hindi siya bumahing, naka-face mask siya or whatever, hindi ka niya mahahawak. Sabi nga nila, mas safe, mas maganda kung mayroon ka ng face mask, mayroon ka pang gloves. Kasi doon sa hinahawakan ng taong may virus, doon talaga tumatagal yung virus. 12 hours ang tinatagal. Yun nga, kung talagang gusto niya maging safe, please mag-ingat na lang kayo and avoid doing stuff na parang nakakadagdag pa kayo sa stress ng mga tao sa paligid niyo. Okay? So, yun lang guys. Thank you so much for watching this video. Give it a thumbs up if you like it and please don't forget to click subscribe button below. Yun lang guys. Bye. See you on my next vlog.